Nanindigan ang Malacanang na wala itong kinalaman sa sinasabing mga blankong item sa 2025 national budget. Ano ba talaga? Nung una, ang sabi, si dating Pangulong Duterte daw, lying. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo nagsabi nun ha. Tapos ngayon, lumalabas na totoo pala yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, sasabihin na naman, walang kinalaman ang Malacanang. Ala, nataranta na sila. Kasi talagang mabigat na kaso yan, yung ginawa nila dyan sa 2025 budget. At marami nang nagsabi, hindi lang basta na sinabi, kung hindi, hawak nila ang mga dokumento, yung kopya na meron ngang blanco. Tapos ngayon, hugas kamay ang Malacanang. Ang tanong ko dito, kung walang kinalaman talaga yung Malacanang, sige, ando na tayo. Sino ba talaga yung Pangulo natin? Nasa Malacanang ba talaga yung Pangulo natin? O baka nasa Kongreso? Pinagtatanong lang. Kasi kung walang kinalaman yung Malacanang, para ano pa? Kung nagkaroon tayo ng Pangulo, kung iba naman ang nagmamando. Nako, o sino kayang may gawa nito, no? Babae kaya? Lalaki kaya? O isang grupo sila? Bakit si Kimbo ay umiiwas ngayon tungkol dyan sa issue na yan? Samantalang siya yung ipinalit kay Saldico. Sana all may bagong pwesto si Stella Kimbo. Tapos ngayon tahimik. Malamang to si Stella Kimbo, alam din niya. Di niya siguro alam kung sasabihin niya yung totoo. Baka yung naglagay sa kanya sa pwesto na yan, baka magalit sa kanya, Pero kung magsinungaling siya, yung kasama niya sa Kongreso, baka magalit din sa kanya. Maraming nakakaalam pala. Ulitin ko, umpisa pa lang, si Senator Amy Marcos na nagsalita tungkol dyan. Hindi masyadong pumutok yung balita dahil nga mahirap pagsalita lang. Dito lang po napag-usapan at sila'y nataranta nung si dating Pangulong Duterte na nagsalita. Ito naman si dating Pangulong Duterte, hindi basta-basta magsasalita ng ganyan kung walang hawak na patunay. Abogado yan Dating naging Pangulo yan. Abogado yan. Hindi naman yan kagaya sa iba dyan. Naging Pangulo pero sa batas walang alam. Sana all. Abangan natin kung ano ang magiging aksyon nila dito. Pero, tandaan nyo, mag-e-election. Mas maganda kung suportahan natin yung mga inendorso ni dating Pangulong Duterte para mabawasan naman yung mga buhaya sa Malacanang sa Senado o sa Kongreso. Diba? Kaya ako sa inyo, habang malamig ang panahon, pwedeng mag-tsa. Ayan Triple H, Ashitaba. Available yan sa Mercury Drug sa mga nagtatanong. Thank you. Bye-bye.